Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Panahon ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika. Ang Europe, sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika, ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng mundo. Ito ay nagsimula noong ika-15 siglo, nang ang Europa ay nagsimulang maglayag sa karagatan, upang humanap ng mga bagong ruta ng kalakalan at mga lupain. Ang kanilang pagdating sa Amerika, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kontinente, at sa buong mundo. Halina at ating tuklasin ang mga kwento ng mga eksplorador, mga mananakop, at mga katutubo, na bumuo sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa nakaraan, maaaring mas maunawaan natin ang ating kasalukuyan, at ang mga hamon na ating kinakaharap sa hinaharap. Ang Europa sa panahon ng paggalugad. Isang paglalakbay sa kasaysayan. Ang panahon ng paggalugad, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Europa, ay nagbukas ng mga bagong mundo, at nagpabago sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya, politika, at kultura. Mula ika-15 hanggang ika-17 siglo, ang mga bansang Europeo ay naglayag sa mga karagatan, hindi lamang upang maghanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, kundi upang palawakin ang kanilang kapangyarihan at impluwensya. Ang panahon ng paggalugad, ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng mundo. Ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekonomiya, politika, agrikultura ng Europa, at ng iba pang mga kontinente. Ang mga pagtuklas at pakikipagsapalaran ng mga Europeo, ay nagbukas ng mga bagong oportunidad, at nagdulot ng mga hamon na patuloy nating nararanasan, hanggang sa kasalukuyan. Mga dahilan ng paggalugad at pananakop. Ekonomiya, ginto, pilak, at spices. Isa sa mga pangunahing motibo ng paggalugad, ay ang paghahanap ng yaman. Ang mga Europeo ay sabik na makahanap ng ginto, pilak, at iba pang likas na yaman sa mga bagong tuklas na lupain. Ang spices tulad ng paminta, cloves, at cinnamon, ay lubhang pinahahalagahan sa Europa, dahil sa kanilang gamit sa pagpreserba ng pagkain at pagpapabuti ng lasa. Ang pagkontrol sa kalakalan ng spices ay maaaring magdulot ng malaking kita sa mga bansang Europeo. Relihiyon, pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang relihiyon ay isa ring mahalagang dahilan sa likod ng paggalugad at pananakop. Ang mga bansang Europeo, lalo na ang Espanya at Portugal, ay may misyon na ipalaganap ang Kristyanismo sa mga pag-anong populasyon, sa mga bagong tuklas na lupain. Ito ay nakita bilang isang paraan, upang iligtas ang mga kaluluwa, at palakasin ang impluwensya ng simbahan. Politika, pagpapalawak ng teritoryo at impluwensya. Ang pagpapalawak ng teritoryo at impluwensya, ay isa ring malaking motibasyon para sa mga bansang Europeo. Ang pagkakaroon ng mga kolonya, ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at prestihiyo sa pandaigdigang arena. Ang mga kolonya ay nagsisilbing mapagkukunan ng likas na yaman, merkado para sa mga produkto, at estratehikong lokasyon para sa mga base militar. Agham at teknolohiya, bagong kaalaman sa paglalayag. Ang pag-usad ng agham at teknolohiya, ay nagbigay daan sa mga Europeo, upang maglayag sa malalayong karagatan. Ang mga bagong imbensyon tulad ng compass, astrolabe, at caravel, ay nagpabuti sa kanilang kakayahan sa nabigasyon at paglalayag. Ang paggalugad ay nagdulot din ng bagong kaalaman sa heograpiya, na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng mas tumpak na mga mapa, at maunawaan ang mundo ng mas mahusay. Mga dakilang manlalakbay ng Europa. Pagbubukas ng mga bagong mundo. Ang kasaysayan ng Europa, ay puno ng mga kwento ng paglalakbay at pagtuklas. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, ang mga manlalakbay na Europeo ay naglayag sa mga karagatan,
naghahanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, mga yaman, at mga teritoryo. Ang kanilang pakikipagsapalaran ay nagpabago sa mapa ng mundo at nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan. Ang mga dakilang manlalakbay ng Europa ay nag-iwan ng hindi maikakailang marka sa kasaysayan. Ang kanilang mga paglalakbay at pananakop ay nagpabago sa mundo at nagdulot ng malaking epekto sa mga kultura at lipunan sa mundo. Narito ang ilan sa mga pinakadakilang manlalakbay ng Europa. Christopher Columbus, pagtuklas ng Amerika, taong 1942. Si Christopher Columbus, isang Italianong explorador, na naglayag sa ilalim ng bandila ng Espanya, ay isa sa mga pinakakilalang pangalan sa kasaysayan ng paglalakbay. Noong 1492, tinawid niya ang Atlantic Ocean, at narating ang mga isla ng Caribbean, na nagbukas ng daan para sa kolonisasyon ng Europa sa Amerika. Bagamat hindi siya ang unang Europeo na nakarating sa Amerika, ang kanyang paglalakbay ang nagpasimula ng malawakang pagpapalitan ng kultura, kalakal, at ideya, sa pagitan ng Europa at Amerika. Bagamat itinuturing ng ilan na si Columbus bilang simbolo ng European greed at genocidal imperialism, mayroon ding naniniwala na siya ay isang debotong Katoliko na naglalayong maglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ferdinand Magellan. Unang paglalakbay, paikot ng mundo. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na explorador na naglingkod sa Espanya. Pinangunahan niya ang unang ekspedisyon na naglayag paikot ng mundo. Nagsimula ang kanyang paglalakbay noong 1519 at nagtapos noong 1522, bagamat siya mismo ay namatay sa Pilipinas bago matapos ang paglalakbay. Ang kanyang paglalakbay ay nagpatunay na ang mundo ay bilog, at nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan sa Asya. Siya ay naglayag upang hanapin ang Spice Islands, ngunit ang paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, tulad ng bagyo at pagtataksil. Hernan Cortes, sumakop sa Imperyong Aztec. Si Hernan Cortes ay isang Spanish conquistador, na sumakop sa Aztec Empire sa Mexico noong ika-16 na siglo. Sa tulong ng mga lokal na tribo na galit sa pamumuno ng mga Aztec, nagawa niyang talunin ang makapangyarihang imperyo, at angkinan ang Mexico para sa Espanya. Francisco Pizarro, sumakop sa Imperyong Inca. Si Francisco Pizarro ay isa pang Spanish conquistador, na sumakop sa Imperyong Inca sa Peru. Noong 1532, dinakip niya ang emperador ng Inca na si Atahualpa, at sinakop ang malaking bahagi ng imperyo para sa Espanya. Tunggalian ng Portugal at Spain. Pag-aagawan sa Bagong Mundo. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, ang Portugal at Spain ay nangunguna sa mga bansang Europeo, sa paggalugad at pananakop ng mga bagong lupain. Ang kanilang ambisyon at pagnanais na magkaroon ng mas maraming yaman at kapangyarihan, ay nagdulot ng tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa. Ang tunggalian ng Portugal at Spain, ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang pag-aagawan sa mga bagong lupain, ay nagdulot ng kolonisasyon ng Amerika, Africa, at Asya, na nagpabago sa mga kultura at lipunan sa buong mundo. Labanan sa pag-angkin ng bagong lupain. Ang Portugal at Spain ay naglaban sa pag-angkin ng mga bagong lupain sa Asya at Amerika. Pareho silang nagpadala ng mga ekspedisyon, upang tuklasin ang mga bagong teritoryo, at angkinan ang mga ito para sa kanilang bansa. Ang kanilang mga pag-aangkin, ay madalas na nagkakasabay, na nagdulot ng tensyon at alitan. Treaty of Tordesillas. Upang malutas ang kanilang tunggalian, ang Portugal at Spain ay pumirma sa Treaty of Tordesillas noong 1494. Sa ilalim ng kasunduan, ang mundo ay hinati sa dalawang bahagi ng isang linya, na dumadaan sa Atlantic Ocean. Ang kanlurang bahagi ng linya ay ibinigay sa Spain, habang ang silangang bahagi ay ibinigay sa Portugal. Ang kasunduan ay nagbigay sa Spain ng karapatan, na angkinan ang malaking bahagi ng Amerika, habang ang Portugal ay nakakuha ng kontrol sa Brazil, Africa, at Asya. Pagbibigay ng karapatan, sa dalawang bansang Katoliko.
Ang Treaty of Tordesillas ay pinagtibay ng simbahang Katoliko na nagbigay ng karapatan sa dalawang bansang Katoliko na mga lonya sa mga bagong tuklas na lupain. Ito ay nagbigay katwiran sa kanilang mga aksyon at nagbigay sa kanila ng moral na awtoridad upang sakupin at kontrolin ang mga katutubong populasyon. Pananakop sa Imperyo ng Aztec. Isang trahedya sa kasaysayan. Ang pananakop sa Imperyo ng Aztec ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Amerika. Noong ika-16 na siglo, ang isang maliit na hukbo ng mga Spanish conquistador, sa pamumuno ni Hernan Cortes, ay nagtagumpay na pabagsakin ang makapangyarihang imperyo, at angkinin ang Mexico para sa Espanya. Si Hernan Cortes, at ang kanyang hukbo, taong 1519 hanggang 1521. Noong 1519, si Hernan Cortes at ang kanyang hukbo, ay dumating sa baybayin ng Mexico. Sila ay mayroon lamang ilang daang mga sundalo, ngunit sila ay armado ng mga matataas na armas, tulad ng mga baril, kanyan, at mga kabayo. Sa simula, sila ay tinanggap ng mga Aztec, na nagkamali sa kanila bilang mga Diyos. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ng mga Aztec ang tunay na intensyon ng mga Espanyol. Si Cortes ay naghangad na sakupin ang kanilang imperyo, at angkinin ang kanilang mga yaman. Sa tulong ng mga lokal na tribo na galit sa pamumuno ng mga Aztec, nagawa nilang talunin ang mga Aztec sa ilang labanan. Noong 1521, kinubkob ni Cortes ang Tenochtitlan, ang kabisera ng imperyo ng Aztec. Pagkatapos ng ilang buwang pagkubkob, ang lungsod ay bumagsak sa kamay ng mga Espanyol. Ang pagbagsak ng Tenochtitlan ay nagmarka ng pagtatapos ng imperyo ng Aztec, at ang simula ng kolonisasyon ng Espanya sa Mexico. Ang pananakop sa imperyo ng Aztec ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Mexico at ng mundo. Pagbagsak ng kabihas ng Aztec. Ang pananakop ay nagdulot ng pagbagsak ng kabihas ng Aztec, isa sa pinakadakilang kabihasnan sa kasaysayan ng Amerika. Ang mga templo at palasyo ng mga Aztec ay winasak, at ang kanilang mga tradisyon at kultura ay pinigilan. Paglaganap ng Kristyanismo at kulturang Espanyol. Ang mga Espanyol ay nagpalaganap ng Kristyanismo at kulturang Espanyol sa Mexico. Ang mga simbahan ay itinayo sa mga lugar ng mga dating templo ng Aztec, at ang mga katutubong populasyon ay pinilit na magbalik loob sa Kristyanismo. Pagbaba ng populasyon dahil sa sakit na smallpox. Ang mga Espanyol ay nagdala ng mga sakit sa Mexico na hindi pa nararanasan ng mga katutubong populasyon. Ang smallpox ay isa sa mga pinaka-nakamamatay na sakit na pumatay sa milyon-milyong mga Aztec. Ang pananakop sa imperyo ng Aztec ay isang trahedya sa kasaysayan. Ito ay nagdulot ng pagbagsak ng isang dakilang kabihasnan, ang paglaganap ng sakit, at ang pagkawala ng maraming buhay. Ang pagbagsak ng imperyo ng Inca. Isang madugong pagsakop. Noong 1532, dumating ang mga Espanyol sa Timog Amerika, sa ilalim ng pamumuno ni Francisco Pizarro. Ang kanilang target ay ang mayamang imperyo ng Inca. Sa loob lamang ng ilang taon, ang isang sibilisasyon na dating naghari sa Andes, ay bumagsak sa kamay ng mga dayuhan. Ang pananakop sa imperyo ng Inca, ay isang madugong kabanata sa kasaysayan ng Timog Amerika. Ito ay nagdulot ng pagkawala ng isang dakilang sibilisasyon, at nagdulot ng matinding pagdurusa sa mga katutubo. Ang pagdating ni Pizarro, at ang pagdakip kay Atahualpa. Si Francisco Pizarro, kasama ang kanyang maliit na hukbo, ay nakarating sa Cajamarca noong 1532. Sa panahong ito, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang Inca, na sina Atahualpa at Huáscar. Matapos talunin ni Atahualpa si Huáscar, siya ay naging pinuno ng Inca. Sa isang tusong plano, binihag ni Pizarro si Atahualpa sa isang pagpupulong. Kahit nagbayad si Atahualpa ng isang silid, na puno ng ginto at pilak bilang pantubos, hindi siya pinalaya ng mga Espanyol. Sa halip, pinatay nila ito, na nagdulot ng malaking gulo sa imperyo. Ang pananakop sa imperyo ng Inca, ay nagkaroon ng malaking epekto. Pagbagsak ng kabihas ng Inca, ang pagpatay kay Atahualpa,
ay nagmarka ng simula ng pagbagsak ng imperyo ng Inca. Nang walang isang malinaw na pinuno, ang imperyo ay nahulog sa kabuluhan. Pagbuwag sa sistemang pampulitika at lipunan. Winasak ng mga Espanyol ang tradisyonal na sistema ng pamamahala ng Inca. Pinalitan nila ito ng sariling mga batas at institusyon. Encomienda System. Ipinataw ang Encomienda System, kung saan sapilitang pinagtrabaho ang mga Inca sa mga minahan at plantasyon. Ito ay nagdulot ng labis na paghihirap at kamatayan sa mga katutubo. Mga pagbabago sa Mesoamerica at Andes. Mga epekto ng pananakop. Ang pagdating ng mga Europeo sa Mesoamerica at Andes ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng mga katutubo. Ang mga sibilisasyong ito, na dating umunlad sa kanilang sariling paraan, ay nakaranas ng mga pagbabago na humuhubog sa kanilang kinabukasan. Ang mga epekto ng pananakop sa Mesoamerica at Andes ay malalim at pangmatagalan. Ito ay isang panahon ng pagbabago, pagkawala, at paghihirap para sa mga katutubo. Narito ang ilang mga epekto ng pananakop sa Imperyong Aztec at Inca, sa lipunang Mesoamerican at Andin. Pagkawala ng katutubong pamahalaan at relihiyon. Isa sa mga pangunahing epekto ng pananakop, ay ang pagkawala ng mga katutubong pamahalaan. Ang mga dating pinuno at sistema ng pamamahala, ay pinalitan ng mga dayuhang awtoridad. Kasabay nito, ang mga tradisyonal na relihiyon ay pinigilan at pinalitan ng Kristyanismo. Paglaganap ng Kristyanismo. Sa pamamagitan ng mga misyonero, ang Kristyanismo ay kumalat sa buong Mesoamerica at Andes. Ang mga katutubo ay kinumbansi o pinilit na magbalik loob sa bagong pananampalataya, na nagresulta sa pagkawala ng maraming mga tradisyonal na paniniwala at ritual. Pagbabago sa ekonomiya at lipunan. Ang ekonomiya at lipunan ay nakaranas ng malaking pagbabago. Ipinatupad ang sapilitang paggawa. Ang kalakalang transatlantiko ay nagbukas ng mga bagong oportunidad sa ekonomiya, ngunit ito rin ay nagdulot ng pagkaalipin at paghihirap. Pagbaba ng populasyon. Ang isa sa mga pinakamalungkot na epekto ng pananakop ay ang malaking pagbaba ng populasyon. Ang mga sakit na dala ng mga Europeo, tulad ng smallpox at measles, ay kumalat ng mabilis at pumatay ng maraming katutubo. Bukod pa rito, ang mga digmaan at pang-aabuso, ay nagdulot din ng malaking pagkawala ng buhay. Mga epekto ng pananakop sa Imperyong Aztec at Inca, sa lipunang Espanyol. Ang pananakop ng mga Espanyol sa mga Imperyong Aztec at Inca, ay nagdulot ng malalim na pagbabago, hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa Espanya. Ang pagdating ng kayamanan at ang paglawak ng teritoryo, ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa lipunang Espanyol, na nagdulot ng mga pagbabago sa ekonomiya, politika, at kultura. Narito ang ilang mga epekto ng pananakop sa Imperyong Aztec at Inca, sa lipunang Espanyol. Pagdagsa ng kayamanan at ekonomiya. Ang pinakamahalagang epekto ng pananakop, ay ang pagdagsa ng ginto at pilak, mula sa mga minahan ng Mexico at Peru. Ang yaman na ito, ay nagpasigla sa ekonomiya ng Espanya, na nagbibigay daan sa pagpopondo ng mga digmaan at proyekto sa Europa. Gayunpaman, ito rin ay nagdulot ng implasyon at pagtaas ng presyo, na nakaapekto sa ordinaryong mga mamamayan. Paglakas ng kapangyarihan ng Espanya. Sa pamamagitan ng pananakop, ang Espanya ay naging isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa Europa. Ang kontrol sa malawak na teritoryo at likas na yaman, ay nagbigay sa kanila ng malaking impluwensya sa politika at ekonomiya ng mundo. Ang kapangyarihang ito, ay nagbigay daan sa kanila, upang makipagkompetensya sa iba pang mga bansa sa Europa, para sa dominasyon. Pagbabago sa lipunan. Ang pananakop, ay nagdulot ng pagbabago sa istruktura ng lipunan sa Espanya. Ang mga conquistadores at iba pang mga opisyal, ay nagkamit ng malaking yaman at kapangyarihan, na nagdulot ng pagtaas ng isang bagong uri ng aristokrasya. Ang mga ordinaryong Espanyol ay nagkaroon din ng pagkakataon na umangat sa lipunan, sa pamamagitan ng pagpunta sa Amerika, at paghahanap ng kapalaran. Paglaganap ng Kristyanismo. Ang simbahang Katoliko ay may malaking papel sa pananakop,
at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo, ay isa sa mga pangunahing layunin nito. Ang pagdatindi ng mga misyonero sa Amerika, ay nagdulot ng pagbabago sa relihiyon at kultura ng mga katutubo. Sa Espanya, ang simbahan ay lalong naging makapangyarihan at maimpluwensya. Pagkakatuklas ng mga bagong produkto. Ang pananakop ay nagdulot ng pagkakatuklas ng mga bagong produkto tulad ng mais, patatas, kamatis, at tabako, na nagkaroon ng malaking epekto sa agrikultura at pagkain sa Europa. Ang mga produktong ito, ay nagpabuti sa nutrisyon, at nagbigay daan sa paglaki ng populasyon. Kolonisasyon at kalakalan. Ang pagtatatag ng mga kolonya sa Amerika, ay nagbukas ng mga bagong ruta ng kalakalan, at nagpalawak sa ekonomiya ng Espanya. Ang kalakalang Gallian, ay nag-ugnay sa Espanya sa Asya, na nagdulot ng mga bagong produkto at ideya. Ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo sa Amerika, ay isang yugto na puno ng dramatikong pagbabago, hindi lamang sa kontinente ng Amerika, kundi pati na rin sa buong mundo. Bagamat nagdulot ito ng pag-unlad sa teknolohiya, kaalaman, at palitan ng kultura, hindi natin dapat kalimutan ang madilim na bahagi nito, ang pagkawala ng mga katutubong kultura, ang pagdanak ng dugo, at ang pang-aabuso na naranasan ng maraming mga tao. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa kasaysayang ito, mahalagang isaalang-alang natin ang mga aral na ating natutunan. Ang mga desisyon na ginawa ng mga Europeo, ay nagkaroon ng malalim na epekto na patuloy pa ring nararamdaman hanggang ngayon. Ang pag-unawa sa mga pangyayaring ito, ay nagbibigay daan sa atin, na mas maunawaan ang kasalukuyang mga hamon at oportunidad sa ating mundo. Naway ang ating pag-aaral ay magsilbing paalala, na ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon, at ang respeto sa kultura, karapatan, at dignidad ng bawat isa ay mahalaga, sa pagbuo ng isang mas makatarungan, at mapayapang kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.